ako. Sulay ako. Hatan, aron pagatagan. Sikreto kini sa panalangin. Maabay ang tabuan sa langit. Sa langit. Ikapupo ang matagayang panalangin. Buhaton takindi, 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 upan sa kalipay. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved choral group. Sa oras pong ito mga minamahal, ay sama-sama po tayong tumayo. Mga minamahal, bigay galang po tayo sa banal salita ng ating mahal Pinoon. Dadali ng ating beloved ordained preacher, Kuya Andy Binyas. Everybody should praise the Lord. God bless you, ating beloved Preacher Berbin Valenzuela. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, manalangin tayo, mga minamahal. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang pagkakataon. Pangibinigay mo sa amin, kalayaan na kami dinala mo rito sa iyong bahay santuario upang kami magsamba. Magpuri ang pasalamat sa dakilang pangalan. Thank you so much, Lord, for thy great love and privilege and the opportunity given to us today. That you be here, Lord, in the church to offer you the sacrifice of praise and worship thanksgiving to you, my God. Hallelujah. Thank you, Lord, for all the goodness given to us, Father. Thank you, Lord, that you anoint your servants from the joyful solim and choir with the song of the choir, Lord. Hallelujah. Now give your thanks and offering, my God. And in this moment, my God, I pray, O God, to please anoint the humble servant to live with love and message that then I believe. I bind Satan us out in this right, the Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Ready, sir? Praise the Lord. First of all, I give the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty to our loving God. And I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Melissa, and meantime prophet of our loving God, and we will remember and restore the blessed memories and golden teaching of Stand Pastor Lina Almeida, and all beloved children, the whole Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, preachers. So all of you, my dear brothers in Christ, at sa ating webcast viewer who are watching right throughout the globe, maraming magandang araw o magandang gabi sa inyo dyan, mga minamahal. At sa inyo po lahat tayo ay pumalakpak ng malakas. Everybody serves the Lord. Salamat sa ating malapang noon na binigyan tayo ng kalayaan ngayon makasamba sa Kanya. Amen? Ang pagsamba sa Diyos, yan po yung tawag na kalayaan. Amen? Privilege, free will, sabot sa atin na tayo po ay malayang sumamba sa Diyos. Hindi tayo naging bondage, spiritual bondage, sabihin hindi tayo nagapos, hindi tayo naging alipin sa spiritual. Kasi malaya tayo, dumalo palagi, kaya gusto natin sambahin, pasalamatan ang ating buhi o dalago ng Diyos. Everybody serves the Lord. So mga minamahal, sa gabi ito ating pag-aralan ang inatawag na bondage spiritual. Bondage spiritual. Ano ibig sabihin ng bondage? Bondage means the state of being slave. Ang bondage, the state of being slave. Yung estado natin na tayo parang alipin at ginagapos. Amen? Slave meaning alipin, at bondage, alipin na alipin tayo at ginagapos. Kaya marito natin malaman, mga minamahal, the bondage spiritual is to the devil. Ang nag-alipin sa atin, mga minamahal, ay walang iba kundi ang kaaway ng Diyos. Amen? Amen. Basahin natin sa 1 Timothy chapter 3 verse 7 and then 2 Timothy chapter 2 verse 25 para madali tayo. Makinig kayo, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 7.
Labot pa nini, kinahanglan, matina mood siya sa mga tagagawas ingon nga maayog dungog. First, First Timothy na. 3:7. Tama? Hallelujah. Oo. Atong basahon pag-usab diri sa libro sa Unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 7. Labot pa nini, kinahanglan matinamod siya sa mga tagagawas ingon nga maayog dungog. Kay tingali unyag mahulog siya ngadto sa pagka badlungon og sabitik sa yawa. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ano sabi ito? Moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into reproach and sneer of an evil. Kailangan daw ang Kristiyano maging maganda ang ating pagtuo pananampalataya sa labas. Amen? Bukod dito ay dapat din namang siya ay magkaroon ng mabuting patutuo nang sa labas. Baka mahulog sa kapintasan at silo ng dyablo. Palakpakan po natin ang Diyos. Tanda natin ito, ang sabi ng Biblia, palaala. Dapat daw ang Kristiyano magkaroon ng mabuting patutuo sa labas. Kaya kung hindi, baka mahulog tayo sa kapintasan at sa silo ng kaaway. Kaya bilang Kristiyano, nakalubilo tayo sa labas. We are always outside and without the church. Kailangan ang ating pagkakristyano, hindi po mawala ang ating magandang patutuo. Hindi makita sa atin ang maging pasaway tayo. Kaya sabi kong hindi maging magandang ating patutuo sa labas, hindi na makita ang magandang Kristiyano sa atin bilang ating patutuong panampalataya. Kita lang din mismo ang mahuhulog sa kapintasan at sa silo ng kaaway. Kaya maraming Kristiyano, nagulat ka, after ng December 16 nating anniversary crusade, grabing revival. Amin ba? Grabing revival. Kaya gumagawa tayo ng mga anniversary crusade, ginagawa natin every year, nagtatapok tayo, join us together, bonding together, spiritually, din na purpose natin, lahat tayo, makita ng magandang patutuo, ma-revive tayo, ma-refresh tayo, yung ating panampalataya ay lalaki. Na tuloy-tuloy, hallelujah, pagsunod ng bagong taon, tayo po'y maging malakas matatag sa paglilingkod sa Diyos. Pero kung I wonder why maraming Kristiyano, after anniversary crusade, nanghina. Makita mo na parang patay na, hindi na dumadalo, hindi na ginagampanan yung tungkulin. Marami mga choir member, kumanta doon sa gym, pagkatapos ngayon, wala na. Makita mo yung mga tsura, mga dagway, barbang Biyernes Santo. Alam mo, bakit sinasabi ko to? Because I'm so much concerned about you bilang nanguna. Kasi kami po, tinitingnan namin ang spiritual life, realim niyo, na gusto namin maging madasigon kayo. Sumunod ka mo sa kalooban ng Diyos, kaya mo rin bisong papalain ng Panginoon. Hindi po masira ang ating patutuo sa labas bilang Kristiyano. Makita ng mga tao sa labas na tayo po'y mainit, madasigon, maglingkod, magpuri sa Diyos, hallelujah. Lalo tayong ginagamit sa banal na pulpito. Naging ilaw tayo, suga sa mga tao, kapitbahay natin. Ngayon ba, di ba kung member yan? Kristiyano, member ng skin. Opo, mainit. Madasig pa lagi nag-uniforme. Ngayon pag nakita ka dyan nila, sa tabi-tabi ka na lang. Parang madungis ng mukha mo. Hindi ka gani makapaalot ng buhok mo. Wala na. Masira yung panampalataya, patutuo mo sa kanila. Ikaw lang mismo ang naghulog ng sarili mo sa kapintasan at silo ng dyablo. Masira yung patutuo mo. Amen? Dahil yung kapitbahay natin, kasilingan natin, tayo lang ang titingnan. Ang lumalabas sa bibig natin ng patutuo, yung ilaw na kita sa atin, yun lang po ang babantiyan, titingnan nila. Pag magliba na yung dagwat sura mo, sabihin, oh, ano yan?
Membro ng Diyos Bukusin. Bakit umiinom na yan? Nagstambay na sa kanto yan, may bigote na yan, mahaba ng buhok yan. Hindi naman nagkukurbata yan. Hindi naman nag-uniforme ng puti. Ano yan? Linggo, hindi namin nakita. Ba't nandito yan? Dati, Sunday, wala dito yan. Gawain, wala dito. Ngayon, pag nakita ka ng mga kapitbahay mo, sira na yung pagtotoo mo, testimonyo mo sa kanila. Ikaw rin mismo ang naghulog ng sarili mo sa kapintasan at silo ng dyablo. So, you are now spiritually bandaged. Bandage spiritual. Ano yun? Ginapos ka na. At binihag na ang spiritual life mo ng kaaway. Dyablo. Di na tayo makabayaw ng kamay. Di na makapraise the Lord. Sumasamba, wala na. Nakalingkod na lang, grabe ng puspusa, nakaupo lang. Di na makaluhod, hindi na makapalakpak, di na makasigaw. Bakit? Mayroong nag-aalipin at gumagapos sa kanyang isipan at puso. You are now bandaged spiritual. Kailangan magagawas ka sa gapos. Magagawas ka sa alipin, sa isipan mo spiritually. Ibalik mong una mong kadasig, ibalik mong una mong pag-ibig sa Diyos. Yung nagasiga-siga mo nga palakpak, sumisigaw ka, ibalik mo yan. Sabi ng Biblia, regain your first love to the Lord. Ibalik mo ang una mong pag-ibig sa ating mga Panginoon. Sa hindi pa nag-abot nga mahulog ka sa kapintasan at sa silo ng dyablo. Mga minamahal, sabi ng Biblia, it is a fearful thing to fall into the hands of a living God. Na mga takot na bagay, mahulog tayo sa kamay ng Diyos na buhay. Pag mahulog ka sa kamay ng Diyos na buhay, ang sasalo sa iyo, yung dyablo. Ano sabi ho? Bukod dito, dapat din namang siya'y magkaroon ng mabuting patotoo ng nangasalabas, baka mahulog sa kapintasan at silo ng dyablo. Yung Biblia mismo nagsasabi. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya bantayan natin yung ating buhay espiritual. Bantayan natin. Kaya baka may nagbihag sa'yo at may naggapos sa'yo. You're now bandaged spiritually. Malaya tayo magpuri sa Diyos. May kalayaan tayo sumamba. Binigyan tayo ng free will, an opportunity. Mayroon tayo sariling prerogative, sarili natin will. Nga tayo sumamba sa Diyos. Napaka-importante. The first major role ng Kristiyanong dapat gawin niya ay to worship the Lord. Mayroon tayong 5 major roles na dapat hibuon, gawin. Ang number 1 is to worship the Lord. Pagsimba, major roles yan. 5 major roles that the Christian must do. Number 1 is worship. Kaya sambahin mo ang Diyos. Kahit gaano ka busy, gaano ka kadami kang iisip. Walang makagapos, makabiyag sa isipan mo dahil gusto mo sambahin ang Diyos. Because that is your major roles as a Christian. Pangalawa, giving, magbigay ka. Eh kung hindi ka magbigay, sabi ng Biblia, maging magnanakaw ka. Eh kung magbigay ka naman, ikaw ay bibigyan ng Diyos. Pangatlo, holiness, magpakabanal ka. Inside, outside, within or without. Eh sabi ng Hebrews 12:14, kung walang kapayapaan at kabanalan, wala makakita sa Diyos. Amen? Gina-recap ko lang ni. Number 4 is to go and preach the gospel. Buwaba ka sa bahay mo as you go, preach the gospel. Tell the people that the kingdom is at hand. Heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, and freely you have received, freely give. Magbuhay ka ng patay, maglinis kang kitungin, magpagaling ka ramdaman, yung natanggap mong libre, ipamigay mo ng libre sa mga tao. You have to tell them the blessing, salvation that you freely receive from the Lord. Ibigay mo na sa kanila. Yung panglima, prayer, pagpupuri at pagpuasa. Napang-importante po yan.
Ephesians 6, pakibasa lang. Ephesians chapter 6, verse 8. Basahin natin. Gaano ka-importante yung panalangin, pagpupuri sa Diyos. Ephesians chapter 6, verse 18, Verse 18. Hallelujah, praise the Lord. Efeso Kapitulo 6, versikulo 18. Hallelujah, praise the Lord. Pag-ampo ka mo sa tanang panahon, Mag-ampo kamo sa tanan panahon, pinagi sa Espiritu, pinagi sa Espiritu. sa tanang pag-ampo Sa tanan pagampo, o pagpangamuyo, pagpangamuyo, alang sa maong kalabuton. sa taalang sa tanan kalabuton. Kinahanglan magtukaw ka mo, Magtukaw kamo, uban sa buos nga pagkamapadayonon, o uban sa bugos sa pagpakadmadayunon. o pagpangamuyo ka mo, alang sa tanang mga balaan. Amen. Pangamuyo kamo alang sa tanan nga balaan. Hindi po basta-basta. Yun ang importante. That is one of the whole armor of God. Higaniba ng Kristiyano. Yun panalangin. Sa lahat na panahon, hindi po maaga lang. Talagabi, sa lahat na panahon. Always praying, always, with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance, paligkamot and supplication for all sins. Kasama. Magsipanalangin kayo sa Espiritu. Spiritual. Espiritu. Purihin mo ang Diyos. Madama mo yung presensya. Aron marunong ka mga langit. Espiritu ng lahat ng panalangin at daing na buo sa buong panahon. At mangagpuyat, mag-overnight, sa buong katyagaan, magbuntagay, at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Lahat ng banal panalangin mo, first of all, a beloved, dear pastor, dear beloved family, down to all the preachers, elders of the church, workers, din down sa lahat ng kapatiran, and then lastly, yourself and your beloved family. Pag hindi natin alam yan, mga minamahal, mahulog tayo sa patibong katintasan ng diablo, masilo tayo. Kaya maraming Kristiyano na nagkulang na sa panalangin, kulang sa pagpupuri, kulang sa pagtsatsaga, kulang sa pagtukaw, pag-overnight. Kaya sila po'y nabihag, nagapos ng kaaway sa spiritual. Pag sumamba dito, napakalayo ng isipan. Sa tabi-tabi lang nakaupo, hindi na. Parang makita mo palang, kung sa Ilonggo, pastor, parang lutoy na. Wala na kabuhay-buhay. Walang espiritu. Bakit? Maraming gumagapos na bihag sa isipan. Physically, nabihag na tayo sa ating trabaho. Physically, nabihag na tayo sa ating negosyo. Physically, nabihag na tayo sa ating transaction, sa ating pag-opisina, sa ating pagtrabaho, everything. Maraming bumibihag sa ating physical na lawas. Apektado ang ating spiritual. Dahil bakit? May obligasyon tayo sa Diyos na dapat nating sambahin ang Panginoon, purihin siya, manalangin tayo, magpagabanal tayo, maglangaral tayo ng Ebanghelyo, magbigay tayo, manapektuhan tayo. Pero kung wise kang Kristiyano, hindi ka pwede magpabihang, magpagapos kay Satanas. Bakit? May kalayaan tayo magpuri. Magsamba sa Diyos. Dahil hindi tayo robot. Alam mo yung robot? Ang robot, pag susian mo lang yan, aya pa lang na maglakaw. Pag palungon mo yung robot, yung susi niya, hunong na siya. Kita malaya, kita hindi ta robot. Tao kita na binigyan ng espiritu ng ating mahal na Panginoon. So you have such wisdom from the Lord. Mayroong sapat na karunungan galing sa Diyos. Knowledge, wisdom, understanding. Nga naintindihan mo ang kalooban ng Diyos. Alam mo ang gawin mo para sa Diyos. You know that already because since you met the Lord, you receive blessing from the Lord. Nag-testify tayo because of the blessing that we receive from the Lord. So ibig sabihin, you know what is the will of God. You understand what is the will of God. You know, you have knowledge what is the will of God. Alam po natin gawin ang lahat ng bagay. Kaya mga huwag tayo magpagapos, magpabihag kay Satanas.
Pati kamay natin ginabihag, di makapalakpak. Everybody say praise the Lord. Kaya mga minamahal, maraming Kristiyano, iba naman, may mga desire. Pero minsan, pag masobrahan yung desire natin, mahulog ka na rin sa bitik ng kaaway. Pero dito sa pasulan, tinawag ng Diyos, single square. Pinahabagan, naging finest square. Ngayon, sa sobrang ambisyon, gusto maging preacher ng dayon. Marami ang ambisyon. Gusto maging controller. Lahat, masuka niya. Gusto niya maging technician, maging controller. Lahat, gusto maging preacher. Pero kung ikaw ay ambition mo sobrang kataas, hindi mo nga magampanan ang iyong pag-acquire member, gusto mo na maging controller, gusto mo na maging preacher, nagapos ng kaaway yung isipan mo because of pride. Yung single square pala, hindi ka halos magkakanta. Pine square, hindi ka makabihis ng iyong pantalon, maging pine square. Gusto mo ba maging preacher? Gusto mo pa maging controller? Isang preacher ito, nagreklamo Tinawag ng pangalan niya para mag-preach, nagulat siya. Iniwanan lang yung Bible sa bangko. Pagtalikod niya, wala na. Nagulat siya. Nakita siya isang brother dito Nakabarong Bit-bit yung bit sa kilid ng pulpito niyang kanyang Biblia. Naghihintay siya nga siyang tawagin Preacher Juan de la Cruz. Matindi ang ambisyon. Pag sumobrang ambisyon mo, mahulog ka lang rin sa gapos ng kaaway. Mahulog ka sa bitik ng kaaway. Silok ni Diablo. Kasi bakit? Sabi ng Biblia, be not high-minded, but fear. Huwag ka maging mataas o ambisyon sa isipan, kundi matakot ka sa Diyos. Hindi mo nagayang gampanin yung pag-single square mo Pine square gusto mo mang-ambisyon sa iba. Grabe ni mo kambugiro. Amen? Puri pa lang Surrender ka na 5 ka palakpak, sibat ka na mas kwarto Maya-maya, balik ng pila ka minuto naman Balik ka na sa pressing area, 5 ka palakpak, balik ka na mas kwarto Hindi mo nga kaya gampanan yung pagpupuri mo Ngayon, ang pinakadidikisyon mo sa Diyos mag-ambisyon pa ka sa sobra sa isipan mo, mga minamahal, sa Biblia, mahulog ka sa bihag, litag ng kaaway. Because of pride. High-minded. Mataas yung ating pag-iisip. Amen. Sinasabi ko lang to, concern ako sa spiritual life niyo. Kaya hindi tayo pwede maging bondage spiritual. Dapat tayo, mayroon tayong free will spiritual. Malaya tayo magsagawa ng obligasyon natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mahulog lang po tayo sa gamay ng kaaway. Bondage spiritual is to fear of death. Nakatakot. Mas mahulog ka sa gapos ng kamatayan, delikado. Hebrews 2, 14-15. Una, nagagapos ka spiritual ay mahulog ka sa kami ni Satanas. Pangalawa, matulog ka sa takot sa kamatayan. At pangatlo, sa sala. Pakibasa pa. Ephesians chapter 2, verse 14 and 15. Then, John 8:34, pakihanda. Bondage spiritual is to sin. Mahulog tayo sa pagkakasala. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Episo, Kapitulo 2, versikulo 14, antod sa 15. Kay siya mao ang naghimo sa atong kadaitan, Amen. nga nag-usa sa duruha ug miguba sa nag-ulang nga bungbong nga mao ang pakigbinatukay. 15. Pinaagi sa iyang pagkahimong tao, iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasuguan ug ang mga kalagdaan aron mabuhat niya ang usa ka bag-ong tao gikan sa duruha pinaagi sa paghiusa
kanila uban sa iyang kaugalingon. Sa ingon niya na magahimo sa kadaitan. Amen. Palakpakan natin Diyos. Tama? Siya po, for He is our peace, who had made both one, aron maging isa tayo. Had broken down the middle wall of partition between us. Pangwasakin sa gitna natin pader upang tayo po ay mabungkag at magbahin-bahin. Amen? Sapagat siya ang ating kapayapaan, maging payapang isipan natin. Hindi tayo magapos ng kaaway. Na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na sa gitna ng pagpakahiwalay. Upang di tayo mahiwalay sa ating Panginoon. He being abolished in His flesh, the enmity, kalaban, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twin one human, so making peace. Na inalis ang pagkakaalit, alit-galit, sa pamagitan ng kanyang laman. Yung laman. Kasi minsan, yung ating sa laman, nakipag-alitan to sa isipan natin. Amen? Kaya inalis ng Diyos yan. Kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang ang dalawa ay lalangin sa kanyang sarili, ang isang tao bago sa ganito'y ginawa ang kapayapaan. Kailangan ang isipan natin dapat maging isa lang. Na magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Pero kung ang isipan mo dalawa, marami kang iniisip because of your ambition, high ambition of yourself. Yung mga magkaroon ng partition, mawala ka lang sa Diyos. Maging daw ng isipan mo, mahulog ka sa kapintasan at silo ng kaaway. Kailangan maging isa lang isipan mo para sa Diyos upang ikaw magkaroon ng kapayapaan. Maging payapa ka. Hintayin mo ang tamang oras panahon na ipagkaloob sa Diyos sa iyo ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Basta sumunod ka lang sa Kanya. Huwag mo siyang pangunahan because of your high-minded ambition. Marami tayong vision sa labas. Gusto natin yayaman. Gusto natin magkaroon ng magandang trabaho. Gusto natin maraming pira tayo. Gusto natin magkaroon tayo ng asawa. Huwag natin pangunahan ang Diyos. Unahin mo palagi ang Panginoon. Dahil yung pangako niya upang magkaroon ka ng kapayapaan to destroy the broken wall. Broken wall, wasakin niya. To divide our mind and our heart. Upang tayo maging isa na lang ang isipan natin. Dahil pag inuna mo siya, ang lahat ng bagay idaragdag ng Diyos sa iyo. Ang Panginoon di marunong kumulang sa atin. Ibigay niyang lahat sa atin basta isa lang ang isipan mo. Sambahin mo siya. Pag may kinitaan ka, magbigay ka. Magpakabanal ka. Mangarag kay Banginoon sa mga tao, hindi masira yung patutuo mo sa labas. E kung masira na ang patutuo natin sa labas, mahulog tayo sa kapintasan silo ng dyablo. So, gawin mo at palagi kang manalangin. Walang batid na panalangin, walang katapusan na panalangin. Araw-araw manalangin ka. Importante yung pagpupuri panalangin sa Diyos. Upang isipan natin palagi maging payapa, mawala yung division sa isipan natin. Maging payapa palagi tayo. Dahil bakit? Palagi natin pinupuri ang Diyos. Palagi tayo nadama ang presensya ng Ginoo. Ang gumagapos sa atin, ang nagbibiyag sa atin, walang iba, ang banal na Espiritu. Kaya magkaroon ka ng kapayapaan, kagalakan, kasiyan, pag-ibig, kagalakan, panampalataya, pagtitiis. Pag magbiyag sa iyong dyablo, gapusin ka upang ma-divide ang isipan mo. Magkaroon ka ng kaguluhan sa isipan, mawalang kapayapaan sa iyo. Mapiktuhan yung pagsamba mo sa Diyos. Mapiktuhan yung pagpupuri mo sa Panginoon. Pati sarili mo mapiktuhan. Hindi ka na marunong magbihis. Hindi ka na marunong maghilamos. Hindi ka na marunong magpagupit. Para ka na lang laki sa layo, Giprox. Amen? Mawala ng kapayapaan ng Diyos sa iyo. Mawala ng banalan ng Diyos. Ang gloria sa Diyos mawala sa iyo.
Dapat maging pugit, gwapa kang Kristiyano, kay anak ka ng ating banal Panginoon. Makikita ang suga ilaw sa iyo bilang patotoo. Makita nagsasyain ang gloria ng Diyos sa puso, isipan mo, makita sa lawang mo, oh, praise the Lord, Kristiyano yan, anak ng Diyos, taga Diyos mo kusid. Nakita ang gagandang loob ng Panginoon sa iyo. Makita the beauty, mag-shine the beauty of God sa iyong sarili. Hindi yung makita sa iyong dungis ka na. Para kang nagpapakalimos na, para kang ng basuriro. Mga minamahal, huwag mong pamayaan ang ating sarili, mga minamahal, na tayo po'y bihagin, gapusin ni Satanas. Hallelujah. Mahulog tayo sa kapintasan silo ng kaaway. Bangon! Ibalik ang una mong pag-ibig sa Diyos. Ibalik mo ng kalasig sa Diyos. Labanan mong kaaway, resist the devil, and the devil shall flee from you. Suklan mong yawa. Hindi magkagapos, makabiyag sa isipan mo. Dahil meron kang kapangyarihan nagbubula sa ating pinakamahal na Panginoon. May pangako ang Diyos sa ating, pinalaya na tayo ng Panginoon. Sabi ng Biblia, when the Son will set you free, you shall free indeed. Kung anak ng Diyos nagpalaya sa iyo, siguradong malaya ka na sa walay katapusan. Walang makagapos sa iyo. Walang magabihag sa iyo. Wala makaagaw sa iyo. No power on earth can tie you down. Walang gawin na sa yuta ni Satanas makagapo sa iyo. No, there is no power on earth can tie you down. Wala'y makagapo sa iyo. Nakapangyarihan sa lupa dahil Diyos mga pinaglingkuran, makapangyarihan. Move on! Tayo! Ibalik ang una mong paglilingkod sa Diyos. Huwag ka magpabaya sa sarili mo. Huwag kang magpagapos sa sanlibutan. Your ambition, money, your future, your study, your business, everything, this and this earth, hindi yan makapagapos sa iyo. Sila ang gapusin mo, dahil anak ka ng Diyos. No way, Satan. No power on earth can tie you down. Because I am the Son of God, sons of daughter of God. Anak ko ng Diyos, mayroong kapangyarihan. Hindi ka, wala kang power sa akin. Malaya ko magpuri, sumamba sa Diyos. Hallelujah. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Malaya ko magpuasa, magfasting. Kaya kung ginagamit mo, mahal Panginoon, hallelujah. Yun ang dapat gawin natin, mga minamahal. Baintlayan natin sarili natin. Na lahat na desire natin, ito po ay kalooban ng Diyos. Kung lahat na pangandoy desire natin, sarili lang natin, hindi kalooban ng Diyos, mahulog tayo sa kapintasan at silo ng kaaway. Mga minimal, awitan natin Diyos. Damahin natin presensya ng ating Panginoon. We can conquer ourselves, the bondage of sin spiritual, by means of the Holy Spirit. Because the Spirit of God is power, so you need to be blessed by the Spirit. Pag napuspos ka ng balang Espiritu, lalay sa mga demonyo sa isipan mo. Yung may magapo sa isipang bihag, na demonyo lalayas yan. Dahil may kapangyarihan ka balang Espiritu. Tapos yung kamay, sumigaw ka, maningkamot, mapuspos ka. Ako ang dating kagalakan. Di tayo magpagapos kay Satanas. Ang pag-ibig. Anak tayo ng Diyos, may kapangyarihan tayo. Nasasabi ko mo. May kalayaan tayo. Sa puso'y naranasan. Malaya tayo mong singgit na malakas. Kayang tulog mo, Jesus. Tabuton na kasing-kasing sa Diyos. Kabulan. Singgit ka. Sa aking pag-ibig. Ay pag-ipagapos ang bibig mo sa kaway. Naisip ko tuwida. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. May mga salita sa beteng, my God. Bless the Father, Lord. Puspusin mo siya. Malang Espiritu, Panginoon. Iba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa Hallelujah. Revive that salita si Brad, my God. sasampahin. Tulugan mo sila. Ikaw mas makapangyarihan kaysa kaaway. Una pag-ibig ko sa Diyos
ngayon. Isa, hallelujah. Yan. Mahal ng Diyos, lumalamig na suyo. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di mo Hallelujah. sa sandali. Kaya Hallelujah. kita Purihin ka. Purihin ka. Hallelujah. Aliw ang puso mo dahil kasama ka. Maligabot. Mapuspos ka. Pag-ibig ko sa Diyos ay Tayo gamot. di ko'y magpapalik. Singgit mo. Ang matigas na paglilingkod, di ko rin makakain. Iyong ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon, Hallelujah. tanto sa langit. Hallelujah. Pag-ibig mo sa Diyos ay di ko'y magpapalik. Hallelujah. Ang maligat sa paglilingkod, Jesus. di ko rin Uy, ka makakain. malapay tayo. Iyong ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon, hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig. Pag-ibig mo sa Diyos ay di ko magigagay. Ipapalit. Manigas na paglilingkod. Paglilingkod, di ko rin makakain. Iyong puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Hallelujah. Hanggang doon sa langit. Singgit, hallelujah. Singgit, hallelujah. Singgit mo. Hallelujah. Ramadaman mong presensya ng Diyos. Napuspos ka ng banal ng Espiritu. Aron nalayas ang magkapos sa isipan natin nga kawa. Dahil malaya tayo magpuri, magsamba sa Diyos. Malaya tayo magpatugbaw sa mga busis natin. Buhay ang Diyos natin. Gamabinaw sa... Huwag kita magpagapos, magpaalipin ka sa talas. Ang espiritual. Mayroon tayo kapangyarihan. Sabi ng Biblia, greater is He that is in us than he that is in the world. Mas gamhanan siya nga sa ating kasing-kasing sa puso kaysa sa sanlibutan. Ang Diyos natin makapangyarihan dito sa puso natin kaysa espiritu ng sanlibutan. Greater is He that is in us and he that is in the world. Ay tayo magapos ng satanas sa kalibutan. May mas makapangyarihan siya sa puso natin. Tapos yung kamay, manalangin tayo. Hallelujah! Banggitin mo sa bibig mo, hangyao ang Diyos. Lord, tabagi ako, kaluy ako. Kinanglan ko kahom, kikan kanimo. Kapangyarihan, di ko magapos si satanas mabihag. Opo, mahal na Panginoon, sa mga oras na ito. Nadalangin yung propeta, malabroble pastor, Lord. Pagpalain mo kami sa oras na, Lord. Patawarin mo kami lahat sa aming mga pagkukulang, mga sala. San banda nakita mo nagkulang kasala, kaya unsi usahay, mabihag kami ng kaaway. Pasayluwa kami, patawarin mo, ibalik ang presensya mo sa puso namin. Banal Espiritu, Lord, hallelujah. O mamamalik ang aming unang pag-ibig sa iyo, paglingkod sa natapos puso. Tulungan mo kami, Panginoon, maging matatag, paglingkod sa iyo. Maging matapag, humarap na mapagsubok sa buhay. Tulungan mo kami, magpasakop sa iyo, pakumbaba. Patawarin mo kami, pasayluwa kami, Lord. Ayuwa kami, palagini kami tanan.
Talay mga pastor sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. Hallelujah. Patong kamay sa ulo nyo. At tayo mag-rebuke with all power authority. Yes, ibabang kapangyarihan mo sa amin kalagitnaan, Lord. So na lang yung propeta, mala pastor. I bind the power of darkness, demons, infirmity, sickness, and disease. Cast out! Cast out from that you let the might of Jesus be healed. That our problems must be poverty began, blessings blood. Hallelujah. Weaknesses began. In Jesus, carnalities began. Pride, cast out from the, in Jesus' name, be healed. In Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord. Palakpak. Tumayo tayo mga minamahal. Bayo kamot, pulong kita. Tulog kabisis, singgit kusog. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, huwag mag-absent. Kaya atin ang major role ang pagsamba sa Diyos. Mangakay ng kaluluwa, lalo palagi sa gawain. Karon, malapit na karon this coming Sunday, ay atin ang Holy Supper. Mga minamahal, di naman sa pagmayabang, pahambog kami. Grabe na mo pagod galing ng kamigin. Dating kami to Lunes ng hagabi. Na-stranded kami sa Patalan na within 6 hours. Kahabagan nakasakay kami dito. Inabol namin kay Aino pagkat Tuesday. General fasting dito sa Pasaras. Grabing nanginginig ang akong lawas unod nako. Pero nagpasting kami dito. Bakit? Obligasyon po namin yan. Di wala tayong pagmamalaki, ipahambog sa Diyos. Kung pinagpapala tayo, ang pagpapala niya nagmumula sa Diyos, hindi sa atin. Hindi sa ating pagsisikap, wala tayo, basura lang tayo. Kaya habang may lakas tayo, may lakas gamitin natin para sa ating malapay noon. Kaya kayo mga beloved preachers, na ginagamit ng mga core members lahat, instrumentalist, mga staff ng ICO, magpasting kayo para sa inyong spiritual, hindi tayo magapos ng kaaway. Pag hindi ka nagsasagawa ng obligasyon mo, gagapusin ka na sa tanas. Birahin ka ng kaaway. Bakit hindi mo ginagampanan ang tungkulin mo? Ginagamit ka. Dapat isipin mo yan. Pag ginagamit ka ng Diyos, bullseye ka ng kaaway. Kaya magtarong kag pangamuyo ng tudo. Fasting and prayer. Pag himalaya ka. Huwag ta magsalig, marunong ta. Wala marunong dito. Wala magaling dito. Basura tayo. Magpakaawa ka sa Diyos. Sub-sub ulo mo sa Panginoon habang may lakas ka pa. Hindi natin kaya bayaran ng demonyo at mayaman ka pa. Lalo ang Diyos. Siyang pinagmulan ng lahat ng bagay. Hindi tayo. So yung tagumpay natin pagpapala, isipin mo sa Panginoon yan, hindi sa pagsisikap natin. Kaya kung isipin natin yan, gapusin ng Satanas ang puso isipan natin. Spiritual natin magapos. Mawala tayo, mahulog tayo sa kapintasan, silo ni Satanas. Palaala ito mga kaisunan. Miyerkules, Biyernes, Sunday na. Kaya maningkamot, magsikap po tayo, mag-isunan ko. Upang tayo lahat ay malaya magapaglingkod sa Diyos. Manindog tatanan mga minamahal. Taas yung kamay sa ating closing prayer. Kaya kinyo sa boxes natin, puti nga box, 5 pies pataas, TV program natin. Huwag niyong malabyan yan. Yung sa brown, sa lupa yan, mga minamahal. So padayon kami nga pangayo ng pagkakaisa sa inyo. Kaya tayo mga Kristiyano, malaya tayong ginagamit ng Diyos. Yung ating sabi, pastel trust natin to, may nagbibigay niya mga minamahal na iba. Salamat sa ibang nagbibigay na ng mga pledges nila. Kaya nanawagan kami sa inyo habang madaling panahon. Pag-isahan natin. Hindi to sa atin, sa gawain yan. Para tayo pagpalain ng ating malapay noon. Amen ba? Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Father Piri Villaros, ipag-pray mo ang ating closing prayer. God bless you po. At beloved preacher ko yan. Yes, hallelujah. Po mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. O mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa ngalan sa mong pinakamamahal. Lord! Purihin ka, mahal Panginoon. Una pag-ampo, mahal pastor, imong propeta. Salamat, mahal Panginoon. Sa iyong pag-uban mo kanamo, mahal Panginoon. Salamat, gihatod mo kami safety sa imong panibahon. Itagaan mo kami dako ng kalayaan, mahal kagawasan, makapagsamba sa iyo. Salamat, mahal Panginoon. Kaya sa pagsugod sa imong pagdihog, mahal Panginoon, sa MC, sa Overpreacher, song, solemn song. Salamat sa imong banal na presensya, damang-dama po namin, mahal Panginoon.
Panginoon. Salamat Hallelujah. sa lahat ng mga testimonyo aming Glory to dunggan, mahal Panginoon. Salamat usab sa lahat ng pag-awitan bin choir, mahal Panginoon. Youth and Single Squad, Spanish Choir, sa mga igsuunan. Salamat sa imong presensya. Dili kami kabayad kanimo sa imong kamaayo kanamo, mahal Panginoon. Salamat usab sa pagbibigay. Patuloy mo kami pinagpala ng lubos, mahal Panginoon. Salamat lalo higit sa imong salita, mahal Panginoon. Nga nagpaalala sa mo, nagtulid ka na mo, mahal. Nagmatuto ka na mo upang dili kami mahulog sa bitik sa kaaway. Salamat kayo, mahal Panginoon. Karon sa upang pamauli, ubanan mo kami tanan, mahal Panginoon. Ilayo mo kami sa mga disgrasya, pabuton mo kami sa mga tagsa na kalipay, kalinaw. Imong kapangyarihan, mahal Panginoon, mahal Panginoon. Kapagan mo kami, balik mo kami sa birthday nga mainit, masigla, malakas, magsamba sa iyo. Itong sabot na langin sa iyong makapangyarihan na pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you po. May papiri. God bless you, mga minamahal. Maglamanuhay tayo. We love in the Lord. Lord Jesus loves you more. Tuling kuranan atong alsahon. Butang nato sa tunga. Ay nila. Mag-isulat.